God. Ang kapangyarihan ng Diyos na siyang kikilos. Kaya naman masasabi natin, walang mahirap sa ating Panginoon. Masasabi natin, walang imposible sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Saan na yung mga iba? Yan. Praise God. Welcome back, Sister Mahinay. Kami nagagalak at nandito kapag muli. Kamilis ka na po ng ating Panginoon. Yan. The power of God, ang kapangyarihan ng Diyos. Nararanasan po ba natin ang kapangyarihan ng Diyos sa atin sa araw-araw? Amen. Yung pagkabising po natin ng umaga, every gising po natin is a blessing ng ating Panginoon. Yung pagbulat po natin ng ating mga mata, nararanasan na po natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kung titignan po natin, i-assess po natin, napakadami na po na mapapatunayan natin, masasabi natin na tunay nga ng kapangyarihan ng Diyos ay siyang kumikilos sa ating mga buhay. Tingnan po natin, ang ating verse sa umagang ito ay sa Ephesians chapter 3, verse 20. Basahin po natin. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa bawat isa sa atin. Dito sa Ephesians chapter 3, verse 20, ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na higit na kaya niyang gumawa sa, sabi nga po niya, higit sa kaya nating hilingin, higit sa ating kaya nating hilingin at higit sa kaya nating isipin. Ibig sabihin, beyond measure, limitless ang ating Panginoon. Na dito, sinasabi niya na ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon ay kung titignan mo yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin, hindi kayang unawain at sukatin ng ating maliit na kaisipan. Dito, sinulat po ito ng Apostol Pablo nung siya po ay nasa kulungan para palakasin ang mga mananampalataya. Na dito, sinasabi niya na walang imposible, walang mahirap sa ating Panginoon na pag tayo'y nanalangin sa Kanya, ay tunay nga na higit pa sa kaya nating hilingin, higit pa sa kaya nating isipin, ang kayang ibigay ng ating Panginoon. Nalubusan nating mararanasan at mauunawaan ang lawak, lalim, at taas ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Habang tayo po'y tumatagal sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, habang tayo tumatagal na nakikinig, sinasagawa po natin yung salita ng ating Panginoon, nakikita po natin na mas lumalalim yung kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. At dito, binibigyan din po niya ang kapangyarihan ito ay aktibong kumikilos at gumagalaw sa buhay ng mga naniniwala. Di po ba? Yung mensahe po natin nung nakaraang linggo na paano sila tatawag kung hindi sila naniniwala o nananampalataya. Dito, kikilos. Yung sinasabi niya po dito na sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin sa mga naniniwala sa Kanya. Mararanasan po natin ang the power of God, ang kapangyarihan ng Panginoon kung tayo po ay sumasampalataya sa Kanya. Sa ating pananampalataya, doon kikilos ang ating Panginoon nang sabi po niya, higit pa sa hinihiling natin, higit pa sa kaya po natin isipin. Sabi niya po sa Isaiah, my ways is not your ways, and my thoughts is not your thoughts. Mas mataas ang kaisipan ng ating Panginoon, yung pamamaraan ng ating Panginoon ay minsan hindi po natin maunawaan. Pero, pag tayo nananampalataya, base sa pananampalataya mo, doon malayang kikilos ang Panginoon sa buhay mo. Ano po ba yung tinatawag na power? Power o kapangyarihan. Sabi niya po dito, the ability to do something or act in a particular way. Nakakita na po kayo ng mga traffic enforcer?
Yan, di ba? Di mo naman sila kilala. Pero, napapasunod nila po tayo. Dahil meron sila kapangyarihan. Di ba? Pag sinabi nilang bumawi ka doon, gagawin ka doon. Pag sinabi nilang dumiretso ka, didiretso ka, wala kang magawa. Kasi pag magbabiolate ka, huhulihin ka nila. Amen? At dito rin po, sabi pa po, ano pa yung ibig sabihin ng power o kapangyarihan? The capacity or ability to direct or influence the behavior of others. Katulad po ng ating pastor, meron po siyang sariling kumpanya. Kung ano yung sinabi niya, kailangang sumunod ng mga nasasakupan niya. Dahil meron siyang kapangyarihan, meron siyang power na hawak-hawak. Katulad po sa ano po namin, sa trabaho po namin, nag-declare yung boss namin na sabi po niya, lahat ng absent sa araw na ito, isang linggong first leave. Diba? So, anong gagawin? Kailangan sumunod. At, bakit po ako nandito ngayon? Sa kapangyarihan po yan ng ating Panginoon. Pagkabasa ko po dun sa GC, alam nyo, nanalangin na po agad ako sa Panginoon. Lord, sabi ko, may authority, may kapangyarihan itong boss namin. Pero higit kang makapangyarihan, Panginoon. Bigyan mo ako ng favor, Panginoon, dahil ang gagawin ko para naman sa iyo. Sabi po niya sa Matthew 6 verse 33, diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto you. Alam ng ating Panginoon, nang uunahin ko ay ang kanyang kaharian. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Sabi ko, ganito na lang. Sabi ko, pagkatapos kong manalangin, lumapit pa ako sa boss namin, sabi ko, Sir, sabi ko gano'n, baka pwedeng tapusin ko na po yung gagawin ko po para bukas. Para bukas po kasi hindi ako papasok. Tinignan lang niya po ako ng gano'n. Nung nakita ko na parang nag-aalangan siya, kasi syempre, pinatupad niya po yun eh. So, pangkalahatan po yun. Nung tinignan niya ako, sinabihan ko na agad, Sir, ako po kasi magpiprinsa sa church namin bukas, kaya hindi po pwede umabsent po. Sige. Amen? Kaya, sabi ko nga, lahat ng bagay, in every rule, there is an exemption. At ako lamang po yung medyo na-exempted po sa araw na to. Hindi ko po alam yung mga kasama ko kung ano po yung mga naging excuse po nila. Pero sabi ko po, mas makapangyarihan ang Panginoon po natin. Lalo na kung alam niya na yung gagawin mo ay para sa kanyang kalooban, walang mahirap sa ating Panginoon. Ang mga puso kaya niyang hawakan. Ang mga desisyon kaya niyang desisyonan. Amen? So next po, ano ba yung salitang power? Di po ba? Ngayon, kung wala tayong power, hindi po gagana itong mga gadgets po natin. Yan ang isang tinatawag na power. Supply a device with mechanical or electrical energy. Yun po yung isang kahulugan ng kapangyarihan. Amen. Gayon din naman, sabi nga, mas makapangyarihan. Sa example ko po, sa traffic enforcer, sa mga nangunguna sa kumpanya, at dito sa electricity po natin, mas makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil sino yung lumikha ng mga ito? Ang Diyos po natin. Kaya paano po natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay? The power of God to save and protect. Ang kapangyarihan ng ating Panginoon na magligtas at magprotekta sa bawat isa po sa atin. Sabi niya po dito sa Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa mga Grego, gayon din. Una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego. Ano po yung layunin po nito? Na maunawaan ng bawat isa sa atin, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi lamang isang konsepto, kundi isang buhay at nagliligtas na katotohanan at nagbabago ng ating mga puso. Sino ang may kapangyarihang magligtas ng kaluluwa? Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Kahit anong bagay dito sa mundo, hindi tayo kayang iligtas. Ang kapangyarihan lamang po ng ating Panginoon ang siyang magbibigay ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi natatapos sa araw ng ating kaligtasan.
Di porket ligtas ka na, okay na. Hindi. Sabi po niya, ito ay patuloy na gumagalaw araw-araw. Ito ay nagpapatuloy araw-araw sa ating mga buhay. Kailangan lamang nating buksan ang ating mga puso, manalig at ipaubaya ang ating buhay sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Nung naligtas na po tayo, tinanggap na natin ang Panginoong Diyos sa buhay natin bilang Panginoon natin at dakilang tagapagligtas, hindi lamang po natatapos doon ang ating mga buhay. Araw-araw, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga rin po niya, yan. Dito din po sa Romans chapter 1, verse 10 to 1, mga kapatid, ang pinakananais ng aking puso at dinadalangin sa Diyos ay maligtas ang Israel. Yun po yung pinag-aralan po natin noong nakaraang Sunday. Di po ba? Na ang pinakananais ng puso ni Apostol Pablo ay maligtas ang mga Israelita dahil gumagawa naman talaga sila. Pero mali lamang yung kanilang ginagawa na batayan ng kanilang kaligtasan. Kaya yun po yung pinakananais ni Apostol Pablo na ang lahat ay maligtas. At yun din po yung nais ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Na hindi lamang po tayo ang maligtas, kundi ang ating mga mahal sa buhay. Dahil pinanghahawakan po natin ang kanyang pangako na ikaw at ang iyong sambahayan ay magkakaroon ng kaligtasan. Sabi niya po dito sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So yun po yung susi ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesus lamang ang makapagbibigay po nun. Yung tayo ay manalig at manampalataya ng ating Panginoong Jesus lamang ang siyang makapagliligtas sa bawat isa po sa atin. Dahil sinabi niya din po sa Romans chapter 10 verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Yun lamang po ang tanging daan. Yun lamang ang tanging kapangyarihan na pwedeng magligtas sa bawat isa po sa atin. Gaano man kaganda yung ginagawa mo, gaano man karami yung mga kabutihang ginagawa mo, wala po yun. Hindi po yun sukatan, batayan ng ating kaligtasan. Kundi sa kapangyarihan lamang po ng pananampalataya natin, paniniwala natin na walang iba tayong tagapagligtas, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Ano pa? Yung sabi niya po doon, save and protect. The power of God to protect. Sabi niya po sa Isaiah 43 verse 1 and 2, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Nung niligtas na po tayo ng ating Panginoon, nagkaroon na po tayo ng personal na relasyon sa Kanya. At nandun ang kapangyarihan niya para iligtas ang protektahan po tayo. Na hindi lamang natatapos dun sa kaligtasan po natin, kundi nandoon yung araw-araw na proteksyon ng ating Panginoon na ipinangako niya sa bawat isa po sa atin. Sabi pa niya, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka matutubog. Gaano po ka-comforting ang salita ng ating Panginoon, di po ba? Na nandoon, nung niligtas niya tayo, nagkaroon na tayo ng personal na relasyon sa Kanya at bawat sandali na tayo ay nasa panganib, siya rin ang nangangako sa atin na ang Kanyang kapangyarihan ang siyang magpuprotekta sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi niya po dito, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. At yun din po, tayo po ngayon yung kinakausap ng ating Panginoon na mga Israelite. Tayo po yung mga Israel na tinatawag ng ating Panginoon na sinasabi niya sa atin, huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita ayon sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Amen? Di po ba? Napakaganda at napakasaya na marinig mo na ito yung sinasabi sa iyo ng ating Panginoon, na meron siyang personal na relasyon sa iyo
Yung pag tumawag ka sa Kanya, nandoon agad yung saklolo niya sa bawat isa sa atin. Sabi niya, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Naranasan po ng mga Israelita po ito. Noong panahon po ni Moses, di po ba? Imposible na sila ay dadaan sa dagat dahil makapangyarihan ng ating Panginoon. Ginamit si Moses upang sila ay makatawid. Yung dagat naging dry land. Naging tuyo siya na dinaanan po nila. Sabi niya, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka matutupo. Sino po yung nakaranas po nito? Na dumaan sila sa apoy pero hindi sila nasunog, hindi sila natupok. Naalala niyo po yung tatlong Israelite? Sina Meshach, Shadrach, at Abednego. Di po ba? Itinapon sila doon sa pugon na sobrang init. Pero hindi po sila nasunog. Kahit isang hiblaman lang ng kanilang mga buhok, ni hindi man lang, sabi gano'n, nasunog. At eto pa, nung hinulog po sila, 3 lamang po sila. Pero nung nakita nila, ilan na po sila? 4 na. Sino yung pang-apat? Ang ating Panginoon, na yung nangako na sasamahan po sila. Ganun po tayo, amen? Na yung pangako po ng ating Panginoon na proteksyon sa bawat isa sa atin, ginawa niya po yun sa kanila at gagawin rin niya sa bawat isa po sa atin. Di po ba? At meron pa po, sabi niya dito sa awit 91, awit 91 verse 14 to 16. Ariin po natin, tayo po ay kinakausap ng Panginoon sa mga sinasabi niya po dito. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanhin. Sa 15, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Amen? Sabi niya po sa 16, sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Hindi lamang po tayo niligtas ng ating Panginoon, kundi nangangako siya sa bawat isa po sa atin na tayo ay kanyang puprotektahan. Tayo ay kanyang ililigtas kung tayo ay tapat sa Kanya. Amen? Pag tayo tumawag sa Kanya, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema, sabi niya ay sasaklolohan. Nandoon agad ang to the rescue ng ating Panginoon dahil sabi ko nga, may personal na po tayong relasyon sa Kanya. Nung tinanggap natin ang ating Panginoon sa buhay natin bilang ating Panginoon at dakilang tagapagligtas, naging close na po tayo ng ating Panginoon. 24/7 na pag tinawagan po natin siya, siya ay tutugon sa ating tawag. Sabi niya po, sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. Long and satisfied life yung pangako sa atin ng ating Panginoon at nakatitiyak, tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Amen? So, napakabuti ng ating Panginoon na hindi lamang niya po tayo iniligtas, kundi nangangako siya na tayo ay kanyang puproteksyonan. At eto pa, pangako pa ng ating Panginoon, the power of God to provide. So, hindi lamang po tayo ililigtas, hindi lamang po tayo puproteksyonan ng ating Panginoon, kundi nangangako din siya na ipoprovide niya ang lahat ng ating pangangailangan. Dahil siya ang ating Jehovah Jireh. Dito po, naranasan po ito ni Abraham. Sabi dito sa Genesis 22 verse 8, and Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon, kaya nagpatuloy sila sa paglalakad. Minsan, pag may mga trials po tayo, may mga testing na ginagawa ang ating Panginoon sa buhay natin,
tinitingnan din niya yung puso natin kung handa ba tayong tumanggap ng provision po niya. Dito sa buhay po ni Abraham at ni Isaac, hindi agad nandoon yung lamb offering na kapalit ni Isaac. Pero nakita ng ating Panginoon yung katapatan ni Abraham na kahit si Isaac na pinangako ng ating Panginoon, nag-iisang anak niya, handa pa rin niyang ibigay sa kanya. Hindi siya nag-atubili. Nandoon yung pagtitiwala niya sa ating Panginoon. Nang sabi niya dito, sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Marami po tayong mga pangangailangan. Amen? Sabi ko nga si Pastor, nakita nga yung pangangailangan po namin. Pangangailangan ng pamilya ko. Nag-provide nga po siya eh. Gaano na lang ang ating Panginoon na nakakakita. Di ba? Sa kabuuan ng ating pangangailangan. Kasi sabi ko po, yung sahod po namin mag-asawa, kung titignan mo, kulang na kulang. Pero kami nagtitiwala sa ating Panginoon. Pag dumadating yung malapit na yung sahod, doon po yung sabi nila, yung crisis. Amen. Doon makikita mo yung kapangyarihan ng ating Panginoon na siya yung nagpo-provide. Pag sabi ko sa asawa ko, Dad, sabi ko, allowance na nila sa susunod na linggo. Ganitong araw pa yung sahod. Sabi naman ng asawa ko, parating na ang blessing. Nandyan na yung blessing. Amen? At mamaya, sabi ng kapatid niya, sabi niya, sabi niya, check mo yung Gcash mo. Nag-send ako ng para kay Ma'am. Di po ba? Ganon kapangyarihan ng ating Panginoon na kahit na hindi pa po tayo humihingi. Dahil alam niya, sabi ko nga, si Pastor, nakikita niya yung pangangailangan, higit pa ang ating Panginoon, di po ba? Kaya wag po tayong mag-alinlangan dahil may personal tayong tatay sa kalangitan na nakakakita, hindi pa natin hinihiling. Nandoon na kaagad na pinagkakalob na niya sa bawat isa sa atin. Ano po yung susi? Kailangan maging tapat po tayo sa Kanya. Kailangan nandoon na pag nakita ng ating Panginoon na hindi tayo nag-aalinlangan, katulad ni Abraham, na yung pinangakong isa sa Kanya, ready pa rin niyang i-offer sa ating Panginoon. At doon, sabi po niya, our God, He is Jehovah Jireh. Kay ano po to? Kay Abraham po. Yung nagsabi na, God will provide. Amen? Kaya malaki man po yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. Lalo na po ngayon, di po ba? Ang taas na ng mga bilihin. Minsan kami ng mga nanay na nagbabudget, makikita mo yung 1,000 parang wala na. Di po ba? Pero sabi nga, magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon. Dahil tumataas man ang presyo, mas mataas ang kapangyarihan ng Diyos na nagpo-provide sa ating mga pangangailangan. Na hindi nito mapapantayan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Yung mga, mga Israelite, nung sila po ay nasa disyerto, di po ba? Nagbigay ang ating Panginoon, nag-provide ang ating Panginoon. At ano yung binigay sa kanila? Mana. Alam niyo po ba yung mana? Ito po ay pagkain ng mga anghel. Sabi po ng kanyang salita. At nung nagreklamo sila, nagsawa na kami sa mana, binigyan naman sila ng karne. Ang daming pugo. Libo-libo. Kaya alam ng Panginoon yung pangangailangan ng bawat isa sa atin na sabi ko nga, kayang ibigay yan ng ating Panginoon. Ang nais lang ng ating Panginoon, maging tapat lang tayo sa Kanya. Yung pagtitiwala natin sa Kanya. Sabi ng mga iba, kilala ko naman ang Panginoon. Nananalangin naman ako sa Kanya. Kumusta naman yung relasyon mo sa ating Panginoon? Di ba? Kapag may relasyon ka sa Kanya, hindi mo pa sinasabi. Katulad sa mga magulang, di po ba, na ang relasyon ng anak at sa magulang, very close po sila, personal po yan. Pero yung relasyon mo at sa kapitbahay mo, iba. Pag may personal na relasyon ka sa mga anak mo, hindi pa sila nagsasabi. Nakikita mo na, kailangan ng anak natin ng ganito. Yung kapitbahay mo ba, alam mo ba yung pangangailangan niya? Kahit alam mo, hindi mo yun ibibigay sa kanya. Uunahin mo muna yung may personal ka relasyon sa kanya. Ganon din po sa ating Panginoon. Alam niyo po, pag yung relasyon po natin sa ating Panginoon, naging tapat po tayo sa Kanya, sumusunod tayo sa ating Panginoon. Sabi nga sa kanta kanina, walang mahirap sa Diyos. Walang imposible
sa ating Panginoon. Dahil ang sabi niya, I am the God who create the heaven and earth. Is there anything too hard for me? May mahirap po ba sa ating Panginoon? Wala. Sa mga tapat na nananampalataya sa Kanya. Kaya minsan makikita po natin yung mga hindi mananampalataya. Kita po natin na yung maraming reklamo, ganito, ganoon. Bakit? Dahil kulang sila sa relasyon sa ating Panginoon. Sabi niya, pagka maayos, maganda yung yung relasyon mo sa Panginoon, sumusunod ka sa Kanya, natutuon din yung tiwala ka, di po ba? Hindi ka mag-aalala na may nakikita mo man niya, pangangailangan mo, sasabihin mo, Lord, alam ko, ipagkakalog mo ito. Gagamit ka, Panginoon, hihipo ka ng mga puso, Lord. May isang kapatiran nga po tayo na, hindi man siya nagsasabi, pero ini-impress yun ng Panginoon sa puso mo, di po ba? Katulad kay Pastor, hindi naman nagsabi na, Pastor, kailangan ko ng bahay. Pero ang Lord ang kumikilos. Isang kapatiran din po tayo, nakikita ko po yung yung pangangailangan po niya, nahihiya siya. Kaya lang ako na yung nagsasabi, kasi pag pinagpala ka, kailangan magpala ka rin. Amen? Kung ano yung binigay sa'yo ng ating Panginoon, ang nais ng Panginoon, magbigay ka rin ng pagpapala para sa iba. Yung mga resources po natin na yan, madali lang pong mawala yan. Pero pag ginagamit po natin yan sa ating Panginoon, continuous po yan. Yung para po siyang bukal. Nakakita na po tayo ng mga balon? Di po ba kahit gaanong salok ang gagawin mo, hindi yan kailanman mauubusan. Kung kailan mo sinasalukan ng sinasalukan, tinatanggalan ng tinatanggalan, the more na the more na dumadami po siya. Amen? Kaya, sa buhay po natin, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Huwag po tayong panghinaan ng loob pag dumadating yung pangangailangan po natin. Unahin nating tawagin ang ating Panginoon. Dahil siya yung source ng lahat po ng ating mga pangangailangan. Kung ano man yung mga blessing na yan, kayang-kayang ibigay yan sa atin ng ating Panginoon dahil ayaw niya na makita ang kanyang anak na nahihirapan. Amen? Sabi pa po niya sa Philippians 4 verse 19, and my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ano yung susi para ma-provide yung mga pangangailangan po natin? Ang ating Panginoong Jesus. Yung relasyon po natin sa Kanya. Yun po yung napakahalaga para mabigay po yung lahat ng ating pangangailangan. Kailangan yung relasyon po natin sa Kanya makita ng ating Panginoon yung katapatan, pagtitiwala at pananampalataya natin sa kapangyarihan niya na kaya mag-provide sa lahat ng ating pangangailangan. The power of God to transform life. Sinave na po tayo ng ating Panginoon. Nangako na siya ng proteksyon sa atin. At natutuon na rin yung pangako niya na ipuprovide niya, ibibigay niya yung lahat ng ating pangangailangan. At ang kapangyarihan din po ng ating Panginoon ay nagbabago ng buhay. Amen? Sa mga mararanasan mo ba sa ating Panginoon? Sa mga maririnig mong salita niya, mga pangako niya sa iyo, hindi mo ba babaguhin ang sarili mo? Pero minsan, sabi po ni Apostol Pablo, di po ba, gusto kong bumait pero di ko magawa. Oo, hindi mo talaga kayang gawin yan kung sa sarili mo lang na lakas at kapangyarihan. Pero sa kapangyarihan ng ating Panginoon, kayang-kaya kanyang pagbuhin. Amen? Dahil ang sabi niya sa kanyang salita, 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Sa araw-araw po nating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, babaguhin ng ating Panginoon ang ating mga buhay. Yung sinasabi mong hindi mo kaya, ipagkatiwala mo yan sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At doon, makikita mo ang pagkilos ng ating Panginoon sa iyong buhay.
Ang lumang pagkatao na alipin ng kasalanan ay nawawala at lumilipas na at pinapalitan ito ng espiritual at bagong buhay na kasama ang ating Panginoon. Yung dating buhay mo mula sa kadiliman, dinala ka ng ating Panginoon mula sa kaliwanagan. Bakit? Para makita mo kung ano yung mga bagay na dapat na madilim sa buhay mo at kailangan mong baguhin. Kasi di ba, nakakabit na sa pangalan mo ang pangalan ng ating Panginoon. Yung ginagawa mo na maganda, napaparangalan ang ating Panginoon. At yung nagagawa mo na madilim pa rin, pinapahiya mo ang Panginoon sa buhay. Masakit pakinggan yung sinasabi nilang, Kristiyano ba yan? Bakit ganyan? Ito ba? Mas masarap at mas masaya sa puso na mapakinggan mo, kasi Kristiyano yan. Kaya ganyan. Dati ganyan yan, pero nung naging Christian na siya, ayan, nagbago na po siya. Kasi sino ang nagbago sa buhay po natin? Ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero kailangan, kapatid, yung participation mo. Willing ka ba na isuko ang madilim na buhay mo sa ating Panginoon? Willing ka ba na magpabago sa ating Panginoon? Dahil kahit naniligtas na tayo ng ating Panginoon, nandun na nangako siya na puprotektahan niya tayo, ipagkakalong niya yung lahat ng ating pangangailangan, meron ka pa rin sariling desisyon. Ikaw pa rin ang magdidesisyon sa sarili mo. Ikaw pa rin ang magsusuko sa ating Panginoon. The moment na isuko mo yung sarili mo sa ating Panginoon, doon malayang kikilos ang kapangyarihan niya para baguhin ang ating mga buhay. Amen? Mas masarap po, kapatid, yung namumuhay po tayo ngayon sa kapangyarihan ng ating Panginoon kaysa kapangyarihan ng mundo. Kung babalikan po natin yung buhay po natin, hindi po natin ipagpapalit yan. Ngayong naranasan na po natin ang buhay po natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Katulad po ni Apostol Pablo, na lagi po nating ini-example, na dati si Apostol Pablo kaaway ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Siya yung notorious persecutor na yung mga Kristiyano takot sa kanya. Yung mga sumasampalataya kay Kristo, naniniwala sa ating Panginoong Yesus, takot kay Apostol Pablo. Pero nung na-encounter niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon, na-transform ang buhay niya. From persecutor at naging committed apostle siya ng ating Panginoon. Bawat isa po sa atin, may mga lumang buhay. Amen? Na ayaw na natin. Di po ba? Tayo mismo umaayaw na. Hilingin po natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang gabay ng ating Panginoon para totally matransform po tayo. Yung mahirap, pag isusurrender mo yan sa ating Panginoon, walang mahirap sa ating Panginoon. Amen po ba? Ang pagiging bagong nilalang ay hindi lamang basta sa salita. Kristiyano na ako, nagbago na ako. Di po ba? Ito ay may kalakip na pagbabago sa ugali, sa pamumuhay na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Hindi lamang po, basta sabi natin, ay nagbago na ako. Hindi naman nakikita sa pamumuhay mo. Amen? Kaya kailangan, pag tayo po, yung transformed life po natin, iwanan na natin yung madilim nating buhay, yung lumang pagkatao natin. At palitan na po natin ito, papalitan na po natin ito sa bagong buhay na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang lumang pagkatao na alipin ng kasalanan ay nawala o lumipas na at pinalitan na ng espiritual at bagong buhay. Yan po yung gusto ng ating Panginoon. At very much willing ang ating Panginoon na baguhin, i-transform ang buhay ng bawat isa sa atin. Ang pagiging bagong nilalang ay hindi lamang basta sa salita, ito ay malakip na pagbabago sa ugali, sa pamumuhay na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya pag sinabi natin, Lord, magbabago na ako, panindigan mo. Minsan sabihin mo sa sarili mo, hindi. Hindi lahat ng gusto ng sarili mo, susundin mo. Kailangan mong makipagtunggali. Kasi alam niyo yung battle mismo sa sarili po natin. Pero sabi nga po ng ating Panginoon, may grace
is sufficient for us. Amen. Ang biyaya ng Panginoon ay napakayaman para sa bawat isa po sa atin. At eto pa, sabi niya, the power of God to overcome. Sabi mo, hindi mo kaya? Eto, yung sabi ng ating Panginoon, sa kapangyarihan ng ating Panginoon, tayo ay magtatagumpay. Sabi niya sa John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Sabi niya po dito, lakasan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang daigdig. Ang ating Panginoon, siya ay 100% man nung nandito po siya sa lupa, but He also 100% God. Kung ano yung nararanasan po natin ngayon, naranasan din po ng ating Panginoon. The power of God to overcome, it gives the believer strength for daily challenges and problems in life. Yung tribulation po na sinasabi niya po dito, ito po yung mga problema na nai-encounter po natin sa araw-araw. Nasabi po niya sa kapangyarihan ng ating Panginoon, ma-overcome po natin, mapagtatagumpayan po natin dahil sabi niya, naranasan na po niya ang nararanasan po natin. Pero, ang pangako niya sa bawat isa sa atin, mapagtatagumpayan natin ito kung kasama natin siya sa ating mga buhay. Sabi niya po dito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 19, ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Jesucristo. Aminin po natin sa sarili natin, mahina po tayo. Amen? Na natutuon na konting pagka wala yung kapangyarihan ng ating Panginoon, matitempt ka agad tayo. Matutokso tayo. Pero sabi nga po ng salita niya sa Santiago, submit therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Ang susi, magpasakop po tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At dito ang sabi nga po niya, yung kanyang kahinaan, yung kahinaan po ng bawat isa sa atin, pag sinurrender natin ito sa ating Panginoon, bibigyan niya tayo ng kalakasan. Dahil, ba't may mga nagtitestimony sa harapan? Di po ba? Kasi pinapahayag nila na makapangyarihan, mas makapangyarihan ang Diyos. Pag ito ay kumilos sa buhay nila, na kahit mahina po tayo, pag nandun yung kapangyarihan ng ating Panginoon, lumalakas po tayo at doon naman nangahayag ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. We are nothing without God. Kahit anong gawin po natin, wala. Pero pag nandyan ang ating Panginoon, in the presence of God, there's always victory. Lapit na po tayong matapos. The power of God to overcome, it gives the believer strength for daily challenges and problems. Araw-araw po ba may problema tayong nararanasan? Amen? Di po ba? Araw-araw. Meron tayong labanan na kinakaharap. At kailangan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon para ito ay ating mapagtagumpayan. Dahil pinangako yan ng ating Panginoon sa ating mga buhay, hawakan lamang po natin. Panghawakan lamang po natin ang pangako ng ating Panginoon. Ito yung ilaban natin sa kaaway. Kasi ang sabi ng kaaway sa'yo, wala, talunan ka na. Pero ang sasabihin mo, panalo ako sa pangalan ng ating Panginoon. Amen? Ang purpose ng kaaway, nandiyan, araw-araw kanyang tutuksuhin. Araw-araw, nandiyan, napapainan ka niyan. Pero araw-araw, binibigyan din tayo ng kalakasan ng ating Panginoon. Amen? Mas makapangyarihan ang kapangyarihan ng Panginoon na nasa ating buhay kaysa ang kapangyarihan ng kaaway. Yun po yung lagi po nating ideklara sa ating mga buhay na ang kapangyarihan ng Diyos, ito yung laging nagbibigay ng katagumpayan sa atin sa bawat araw. Yan, nasa conclusion na tayo. Sabi niya po dito, the power of God to save and protect.
The power of God to provide, He's our Jehovah Jireh. The power of God to transform life, and the power of God to overcome. Di po ba? Binibigyan tayo ng ating Panginoon ng kapangyarihan. Na yung kapangyarihan na yan, gamitin natin yan para tayo ay magtagumpay sa araw-araw ng ating mga buhay. Sa halip na tayo ay sumuko sa mga problema, kailangan, sabi niya, ang sandigan natin ay ang kapangyarihan ng ating Panginoon. In the power of God, there's always victory. Kaya natin yan. Amen po ba? Kaya natin dahil kasama natin ang ating Panginoon. Na anuman yung haharapin po natin, siya yung nangako po sa atin na kailanman hindi niya tayo iiwan, kailanman hindi niya po tayo pababayaan. Iniligtas niya po tayo, prinotektahan niya po tayo, pinoprovide niya yung lahat ng ating pangangailangan, binabago niya ang ating mga buhay, at tayo ngayon ay masasabi nating tagumpay sa pangalan ng ating Panginoon. Tayo po natin tumayo. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa aming mga buhay, Lord. Kami po'y umaamin, O God, na wala po kaming magagawa kung wala ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw, Panginoon, ang aming kailangan. Lord, sa oras, Panginoon, ang aming kahinaan, Ikaw, Panginoon, ang aming kalakasan, O Lord God. Ikaw, Panginoon, ang siyang magbibigay ng kalakasan sa aming Panginoon upang kami, Panginoon, ay magtagumpay sa mundong ito. Lord, hayaan mo, Panginoon, ang mensahe mo sa umagang ito, Lord God, ang siyang magpalakas, Panginoon, sa pananampalataya ng bawat isa sa amin. Na minsan, Panginoon, kami nakatingin, Panginoon, sa kawalan, O Lord God. Patawarin mo kami, Panginoon, dahil minsan kami nag-aalinlangan, Panginoon, O Lord God. Sa mga oras na ito, Lord, kami nagpapasalamat dahil tinuruan mo kami, Panginoon, na kami ay magtiwala, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, O Lord God. Salamat, Lord, may mga lumang buhay pa po kami, Panginoon. May mga kadiliman pa po sa buhay po namin na hindi po namin mabitaw-bitawan, O Lord God. Di namin kaya, Panginoon, kung paano baguhin ito, Lord God. Sa mga oras na ito, Lord, sinusuko po namin ito sa iyo, Lord God. Dahil sabi mo nga, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, walang mahirap, Panginoon, O Lord. Kaya mo, Panginoon, na baguhin ang buhay ng bawat isa sa amin. Give us, Panginoon, a surrendered heart, Panginoon. Give us a heart, Panginoon, na nagdi-desire, Panginoon, na kami, Panginoon, ay mabago, Lord God, at makalakad, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Lord. Salamat, Panginoon, sa bawat tagumpay na pinagkakaloob mo sa amin, O Lord. Sa umagang ito, Panginoon, alam namin, Lord God, na ikaw ang aming victory, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga kapatiran din, Panginoon, na sa mga oras na ito hindi nakadalo, Panginoon, sa iyong gawain, Lord God. Ano man, Panginoon, ang mga sitwasyon po nila, Panginoon, abutin mo sila, Panginoon, O God. Hayaan po, Lord, na maranasan po nila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan upang sa susunod, Panginoon, na linggo, Lord, sila, Panginoon, ay makakasama po namin. Makikita nila, Panginoon, masasabi po nila, O Lord God, na tunay nga na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay banal at makapangyarihan, O God. Salamat po, Ama. Dinudulog po namin sa iyo, Panginoon. Ikaw nakakakita, Panginoon, sa sitwasyon ng bawat isa sa amin sa mga oras na ito, Lord God. Tinututang isurrender po namin ito sa iyong harapan, Lord God. Malaya ka, Panginoon, ang kumilos sa aming mga buhay, Lord God. Ang nais namin, Panginoon, ay maging katulad mo, Panginoon. Maging kami mismo, Panginoon, Lord God. At bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas, Lord, upang ito, Panginoon, ay magkaroon ng kaganapan sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa katagumpayan mo sa aming buhay, Panginoon. Ang salitang ito, Lord, ay aming lalakaran, Panginoon. Magrerema ito sa puso ng iyong mga anak, Lord God. At tunay nga, Panginoon, na magmamanifest ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you so much, Lord God, in this day, Panginoon, this hour, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pansamantala po tayo makapagpo. Praise God. May natutunan po ba tayo? Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos, the power of God. Dito po natin makikita kung gaano kalawak ang pangunawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Yung power of the Lord, dapat po
tinatamasan natin. Amen. Tinatamasan natin dapat yung kapangyarihan ng Diyos. Kung po'y nagpapasalamat sa Lord, di ba? First time, nakatayo na po ako sa inyo, tinanggal ko na po yung dalawa kong saklay. Actually po, dapat hanggang August 7 pa po ako, kaya lang, medyo nailit na pa naman. Nakagalit na naman si future doctor. ayaw po dyan na nagtatayo, pero binabalansi ko po dahil tinupan ko po. Pag nagkakamali, nararamdaman ko parang may tumutusok sa ating ano po. The power of God. The power of God to save and protect, magligtas at proteksyonan. So, niligtas ka na ng Diyos, may protection ka pa. Saan ka pa? Sa atin, pa isa-isa lang, kung ano lang yung hiningi mo, yun lang. Wala nang dagdag. Diba? Dahil ka magdagdag, pag yung Sharon. Ano po? Pangalawa, the power of God to provide. Kaya may protection ka na, niligtas ka na, protectionan ka pa niya, at binigyan ka pa. Nag-provide pa si Lord para sa iyo. Pangatlo, sabi niya, at ang pag naligtas ka bilang isang anak ng Diyos, tinanggap mo ang ating Panginoong Diyos na tagapagligtas ng iyong buhay. Kasama po yung pagliligtas, yung pagbabago. Yung pagbabago po na ito, transform life, kaya po nagta-transform life ang ating Panginoon dahil siya po ang may kapangyarihan lamang na baguhin ang ating buhay. Kaya po, pag sinabi mo na Kristiyano ka, kaya nga po napupulaan eh. Ang mga Kristiyano ay napupulaan. Bakit? Kaya nga sinabi kanina, yan ba yung Kristiyano? Kaya po may narinig po tayong gano'n eh. Bakit? Nakikita po sa atin. Pangapat, the power of God to overcome. Ito po yung mahirap. Binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Diyos na mapagtagumpayan ang bawat pagsubok ng ating tinatamasa sa buhay. Pero ito po ay hindi nalalaman lahat. Naririnig, pero hindi na i-apply. Ano sabi ng ating Panginoon? Ano sabi niya sa Philippians? I can do all things through Christ, our Lord who gives me strength. Ang Diyos ang siyang nagbibigay. Pero, pag ganyan nandyan na yung pagsubok, ang bawat mga tao, Kristiyano, nanghihina, nawawalan ng pag-asa, nagtatago na sa problema. Pero, nakalimutan niya na mayroong Diyos na mapagtagumpay sa kanyang buhay. Doon po tayo nagkukulang yung application. Punong-puno na po tayo ng narinig. Pero yung application po, kulang. Sabihin nyo nga po, application. Yung pakikinig po natin ng salita ng Diyos, nagsasawa na nga tayo eh. Yan na naman. May guest speaker po kayo sa susunod na Sunday. Be here. Yan, may bago tayong speaker sa Sunday. So, punta po kayo dito. Pagyayan po kayo. Bilang isang Kristiyano, may mga tungkulin po tayo. If you are a true Christian, the Word of God, yung salita ng Diyos, ay makikita po sa atin. At hindi na yung sasabihin nila na yan ba yung Kristiyano. Pagkos ang sasabihin po nila, yan ang Kristiyano. Wasura. Yun po dapat ang makita sa atin. Wala na yung magkakapi-kapi. Ang mga Kristiyano na yan, nagmamalasakitan. Ang mga Kristiyano na yan, nakikita sa kanilang buhay ang pagbabago. Ang mga Kristiyano na yan, kahit hindi ka man magsalita sa kanila, nararamdaman nila. Kristiyano talaga yan. Pag nakita kanya, nakasama kanya, hindi mawawala sa kanyang mga labi yung patotoo patungkol kay Kristo. May pagbabago. Amen po. Yun po yung power of God. Kapatid, kumusta ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? Amen? Kaya nga po, sana ang gaganda ng mga topic po natin, meron po ba nakikira sa atin? Lalo na po sa ating mga kabataan. You are the future of this church. Anong salita ng Diyos ang iwan sa inyo? May naalala pa ba kayo? How I love to see kayo mga kabataan pag pumunta kayo dito.
dala niyo yung notebook niyo sa Bible at susunod kayo. Para pag hindi nyo man naalala, pag tinanong ni Pastora Bella, anong topic natin last week, hindi nyo man naalala, pero may bubuk ako. Ano ang memory verse niyo? At sa bawat isa, ano ang salita ng Diyos? Ano ang salita ng Diyos na pinanghahawakan mo sa buhay? Ang bawat nakipag-isa na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati, ang lahat ay bago na. Ang inyong pagkatao, iba na. This church, ang church po natin, ang tungkulin po, ang naisin at layunin ng ating church is to transform life. Sabi niya yung to worship the Lord God and to reach communities. Sabi niya, yung mission po natin, knowing God, making disciples, and winning people. Knowing God. Kilala na po ba natin ang Diyos? Kinukumusta po, kapangyarihan ng Diyos. Making disciples. Kayo po ba, sa tagal na po natin, na disciple po ba talaga tayo? Kasi once na you are disciple, you will be a man of God. Hindi lang po yung pastor ang nangangaral. Hindi lang po yung leader ang may tungkulin sa church. Ang bawat disipulo ni Kristo may tungkulin sa kaharian ng Diyos. Amen! Yan. So kaya nga po, kung hindi na-transform ang buhay po natin, kung hindi talaga tayo tumanggap kay Kristo, winning people is very, very difficult po para sa atin. Mahihirapan po tayo. Masasabihan po tayo, yan ba ang Kristiyano? Gusto kong marinig sa bawat nakasalamuhan natin ay Kristiyano. Hindi mo kaya yan. Hindi mo matitibag yan. Paninindigan niya ang kanyang mga salita. Alam niyo po, sa isa sa hinahangaan ko na commitment ng mga mga nasa simbahan ng Iglesia ni Cristo. Meron po kayong makakakilala na gano'n. Kung sinabi sa church nila na dapat meron pupunta kayo dito, anuman kahit anong lakad po nila, ipagpapaliban nila pupunta sila. Sinasabi natin, hindi sila totoo dahil hindi sila naniniwala kay Kristo. At tayong naniniwala kay Kristo, ipagpapaliban po natin ang tama. Ipagpapaliban po natin ang dapat. Pero sila, kaya nila. Bakit sila kaya? Mahigpit kasi yung iglesia nila. Tayo, dahil malaya, kaya-kaya natin gawin kung ano yung dapat. Alas 5 pa lang, alas 4, nandun na sila. Papunta pa lang po kami dito, umuwi na sila yung iba. Pagdating namin sa Dao, yung isang church, palabas na. Tayo papunta pa lang. Tayo pong mga nakakilala kay Kristo, dapat the power of God will manifest. Ano po? The power of God being isang Kristiyano, makita po sa atin, may pagbabago. Amen? Praise God, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Salamat po sa Diyos sa umagang ito. Salamat sa manifestation ng salita ng Diyos. At nawa, patuloy po natin panghawakan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Amen. At sa oras po na ito, tayo po ay magbigay sa ating Panginoon. Hindi mawawala sa ating iglesia yung pagkakataon na magkaloob po tayo sa Lord. Bakit kaya si Pastor, di pa niya tinatanggal yun? Yung ibang church, wala na yun eh. Ang salita ng Diyos mula noon, ngayon at magpakailanman, hindi nagbabago. Test me in this, sabi po niya. And I will pour out the blessing na hindi mo pa naroon. You cannot outgive God. Give and you shall receive. Give according to the state na may kasiyahan. Magpaloob po tayo ng may kasiyahan sa ating puso na hindi napipilitan. Amen? Amen? Ito po ay magagamit para po si kalalago ng gawain ng ating Panginoon. Nung bago-bago po ako, pinaghahandaan ko po yung ganito. Pinaghahandaan ko yung mag-worship kay Lord. Pagigimig, pinaghahandaan ko, dala ko notebook ko, dala ko Bible ko. Maging ang pagkakaloob, pinaghahandaan ko po. Nasa bahay pa lang ako, alam ko na, nakahiwalay na kung ano yung ibibigay ko. At nakaugalian ko na po yun. Maging sa pamilya po namin, nakaugalian na po namin. And during the time, dumating po na wala po kaming trabaho. Nawalan po ako.
Nakaranas ba si pastor nung wala? Naranasan ko pong mawala. Naranasan kong nasa ibabaw. Naranasan kong nasa ilalim. Hindi lang nang nasa ilalim. Sabi nga, di ba parang yung buhay parang gulong? Kaya lang, parang flat. Nung nasa ilalim ako, hindi na kumilos nandoon. Pero anong nanatili? Nanatili po ang pananampalataya sa Diyos. Hindi po namin inilisyon. Nung meron, nung wala, pinanatili po namin ang Diyos sa aming buhay. Sabi ng mga anak ko na, bakit ito lang ibibigay natin? Nasanay sila. Na pag nagbigay kami, nagkalong kami kay Lord, kung ano yung nararapat sa Diyos. Nung wala, bakit ito lang? Sabi mo, tinatanong ko, kasi alam ng mga anak ko, nakikita nila nagbibeto. Kaya po hanggang ngayon, naging kultura na po at naging practice na po namin to give what is for the Lord. At ang kapalit, sabi mo mga kapatid, we cannot outgive God. Amen. Kaya challenge ko po sa inyo, when you want, kung gusto niyo pong mapagpala, pagpalain po natin ang ating Panginoon. Kay Lord, walang sayang sa investment. Let us invest sa gawain ng ating Panginoon. Be a transformer of life and be a helper of this church. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Hawakan po natin ang ating mga kaloob. Praise God. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa buhay na ito. Salamat dahil Ikaw ang aming great provider, aming Jehovah Jireh. Alam mo po ang pangangailangan ng bawat isa. Ikaw ang aming dakilang hari na nakalulok sa kataas-taasan. At sa oras na ito, O Diyos, thank you dahil binigyan mo po kami ng pagkakataon na makapag-alay, makapagkaloob sa iyong harapan. It's a great opportunity for us, O Lord, to give, although we know, alam namin, Panginoon, that we cannot outgive you. Hindi namin kayang higitan ang binibigay mo. But then, Lord, sabi mo, sa bawat nagkakaloob, pinagpapala mo. Dalangin ko, O Diyos, pagpalain mo ang bawat isa. Alam mo po ang kanilang pangailangan. Pero sa oras na ito, it is our turn to give. It is our turn, Lord, na may nakita ang aming pagsamba sa iyo sa pamagitan ng pagkakaloob. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. And I pray, Lord, blessing upon blessing. Gamitin mo ang bawat mali po para po sa gawain sa lugar na ito. Para po sa kakatapos ng bahay sa bahay. Marami pa po, Diyos. Pero ikaw ang aming mayamang Diyos na nagkakaloob ng lahat, kaya pinagkakatiwala namin ang lahat. We back all the glory, honor, and adoration in the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. 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 Tayo pong lahat ay tumayo at magwakas po tayo ng panalangin. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa matagumpay na gawain. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Thank you, Lord! Sabihin niyo po natin, thank you, Lord! Thank you, Lord. Amen. Hindi ako sanay na mahihina. Nangihina na po ba kayo? Nung oras na po ba? Pwede po tayo sumaga ng malakas na Hallelujah! 1, 2, 3, go! Hallelujah! Amen! Pwede po tayo umawit ng isang awitin, walang mahirap sa'yo. Yung chorus lang po. Sabayin po natin ang ating Panginoon. Amen? Praise.
ang laman ng kanilang puso. Hayaan mo nga po, Panginoon, na maranasan nila sa kanilang buhay ang kapangyarihan ng Diyos na aming Diyos na sinasamba, aming Diyos na pinapangalagahan sa aming buhay. Let your word manifest, O Lord. I pray the transformation ng church na ito in the name of Jesus. Receive the transformation from the Lord. Hallelujah. Kapatid, isang opportunity po para sa atin na matagpuan natin ang ating Panginoong Diyos. Na masama ang Espiritu at katotohanan ng ating buhay. Na makilala ang Diyos sa buhay. Nawa ang salita ng Diyos. Patuloy magrema sa buhay ng bawat isa. Para dyan, let your Holy Spirit move sa buhay po ng aming mga kapakirang narito. Kabilang Diyos, maraming salamat dahil alam ko namin, Panginoon, ang kaibigan ito. Higit sa lahat, ikaw, Panginoon. Sasamahan mo po kami dahil walang imposible at walang mahirap sa iyo. Lord, minsan hindi namin kaya, pero dahil nandiyan ka, mangyayari po ito. Dahil alam po namin, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Hallelujah! Ano mang pagsubok na magdadaanan po namin, Panginoon, magiging matagumpay ang bawat anak mong naririto dahil ikaw ay kasama namin. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Hallelujah! Father God, thank you. Because of the power that we have, magagawa namin ang lahat dahil kasama ka po namin. Thank you for the power, Lord. And let your Holy Spirit manifest in the life of each and every one of us. In the name of Jesus! In the name of Jesus. Sa panahon na ikaramdaman, Panginoon, dalangin ko, Lord, ikaw ang magpalakas ko sa kanila. Pagkalog mo ang kagalingan ng gagaling sa aming Panginoong Jesus dahil siyang dakilang manggagamot ng aming buhay. Receive the healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father God, we thank you. Father God, we glorify your name, Lord. Ano ang pangangailangan nila, Lord? I pray in the name of Jesus. Ikaw ang nakakaalam, mas nakakabuti sa bawat isa ko sa amin. Pagpalain mo ang iyong mga anak, O Lord, in the name of Jesus. Receive the blessing in the name of Jesus. Lift up your hands, mga kapatid, and receive the blessing ng ating Panginoon. Receive in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father God, pagpalain mo ang bawat isang nanalilito. Ibuhos mong pagpapala ng pamilya. Ibuhos mong spiritual na pagpapala. Ibuhos mo ang kalakasan na gagaling sa iyo. Let the protection be upon them. Receive the power of the Lord. Receive the protection of the Lord. And receive the blessings of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glorify your name, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Dahil ngayon pala, we declare na tinugod mo ang panalangin na ito at pagkakalog mo ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Sa kapangyarihan ng Diyos Ama at sa pag-ibig ng aming Panginoong Jesus at sa pagsama ng Espiritu Santo, receive the power of God and declare the goodness of the Lord saan ka man pumunta. Spread the gospel. Spread the love of God. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, this is our prayer. And everybody shout, Amen! Amen! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Amen! Praise God! Tapos na po ang gawain. Huwag po kayong alis na hindi niyo po nakamayan ang bawat isa. God bless po.
Yung birthday celebrant po pala ng July. Ha? O, pwede po dito sa harap, yung mga birthday celebrant ng July, ipagpe-pray po natin. O, July. Dito. Ayan. Dito sa harap. Yung mga estudyante niya, July. Walang July sa mga bata. Ayan. Asan yung cake nila? Hila-hila ng truck kanina eh. Yan, dito po kayo, mga birthday celebrant ng July. Isa lang po, isa lang. Dalawa sila. Dalawa. Masaya na yan, dalawa eh. Hindi nyo susuloy. Pwede po dito kayo sa harap. Okay po, halabitan po natin sila. Iyunat po natin ang ating kamay. Bless po natin ang mga kapatid, Sister Delpa, at Sister Lai. Ayan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay ng bawat kapatid ko kung narito sa harapan. Si Sister Adelpa, si Sister Lainor, na nagdiwang ng kanilang kaarawan ng buwan ng July. Ganun din po rin naalala po namin ang anak po ni Sister Jane na nagdiwang din po, Panginoon, ng kanyang kaarawan. Lord, I pray, itinataas ko po sila sa iyo kung paano mo po sila pinagpala ng mga nakaraang araw. Dalangin ko, higit pa sa mga susunod na araw at buwan ng kanilang buhay ng taong 2026, 2027, O Lord. Lord, sa ministry of God, I pray that you will continue to move in their life. I-bless mo po ang kanilang spiritual na buhay. Kasabay po dito, Panginoon, na ikaw ang kanilang uunahin. At ikaw, Panginoon, hindi mo sila iwan, hindi mo silang pababayaan. Ingatan mo ang kanilang kalusugan. Ingatan mo, Panginoon, ang kanilang mga plano. Ikaw, O Diyos, ang magbigay katuparan po dito. Salamat po sa isang taong muli at nawa patuloy, O Diyos, na ikaw ang pupurihin at sasambahin ng mga kapatid na ito, unahin kanila at ikaw, O Diyos, ang magpapahala sa kanila. Blessing upon blessing be upon them in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And even, O Lord, sa pagsalusaluhan po namin, tinatas po namin ito sa iyo. Ikaw, Lord, ang magbasbas at maging kalusugan po sa amin. Nakabusog po kami at gaya ng pagbusog po ng spiritual po namin sa umagang ito. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sana pagkaloob mo kanilang kahilingan. Sana po